Kailan mas maraming tao at mas masidhi ang damdamin, dapat mas lalo tayong mag-ingat para ang selebrasyon hindi mauwi sa trahedya. Kailanman hindi raw mapapatid ang pananampalataya ng mga tiga-Kabangkalan Negros Occidental sa kanilang patron kay Senyor Santo Niño. Kaya sa Fluvial Parade nitong nakaraang linggo, dagsa ang mga deboto. Pero sa kalagitnaan ng prosesyon sa Kamugaw Hanging Bridge na pinagtutuntungan ng mga turista at mga deboto noon, biglang bumigay. Na-shock po kami, sir. Nakita ko po yung kapatid ko na nandun sa tulayan. May matanda, 5 months old na bata, hulog na. Panic ako doon. Let's go, let's go! Guys, let's go, let's go! Come on! Panik na ako, nag-aanap ako sa anak ko. Ang aksidente nakunan ni Sunny. Oy! Oy! Uy! Uy! Oy! 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 Bagamat nagdalawang isip daw siya kung ang uunahin ba niya ang pagkuha ng video o ang pagsagip sa kanyang mga pamangkin at sa kanyang anak na kasama sa bumigay na tulay. Oy! Oy! Uy! Narinig ko na lang, dami na sumisigaw. Panik na ako. Nakita ko na sila na table na nandoon na. Patuloy na ako ng video. Wala akong magawa. Hindi ko makatulong talaga. Magubantay, tay! Pan! Here, oh! Please, oh! Ay, stop lang! Relax lang! Relax ka! Relax, oh! Nakasabit na yung iba, parang nagkampupot na sila doon sa may net. Huwag kayong gumalaw. Kasi pag gumalaw sila, mahulugan nila, lahat kami doon sa ibaba, madadamay din. Ang tinatayang halos 100 taong nasa tulay nung mga oras na yon, kanya-kanyang diskarte para makaligtas. Ang lalaking ito, lumambitin muna sa kable bago tuluyang bumagsak sa ilog. May mga sumampa sa tore. At may mga nagbalanse sa pag-upo sa tulay para hindi tuluyang malaglag. Hindi ako makakalundag dahil may alambre man na natastas to. Di hawak-hawak ko na, hindi ako makatalon. Kinukulbaan man ako. Di habang kadugan na kasabit ko, damo na ako gas-gas. Ang magkasintahang ito, walang bitawan. Magkayakap pang tumalon sa ilog. Ang ilan sa mga nahulog sa tulay, sa lupa bumagsak, gaya ng 75 anyos na si Lola Ludi. Sandito lang kami sa babos ng Taytay. Sige, palupok nga palupok. Sinila, matras kita dito kayo ng aso. Kundi sige man kami atras ng atras. Sobra lang 50 kabilog, andiri na nga dampe. Gudugay, wala na ko kakuha niya nga, naggulpi lang bala, nag-ano ang hanging. Sa nakalambot ko to sa dalo, mula na ko kabalo kung anong natabo sa akon. Puro pasa at galos ngayon ang katawan ng matanda. Ang rescuers nakaantabay naman sa ilog. Walang proper communications. Nahirapan sila mag-navigate kasi marami ng mga bangka. Mga local na swimmers, considered assets ang rescue. Si Eliseo, nag-ala Spider-Man. Rescue na! Ang kontin sa mag-sitsay itong tigulang nga ginervyos, yung kapitan ko si Chay sa dress, iya nga dughan. Kagi muno ko sa Chay, idol, ang kanang kapanaw ginahinay, yung tis nakabuyan sa katapusan na. Muto nagbuya sa sakon. Hanggang ang matanda, ligtas na bumagsak sa ilog. Naman ko na siya kapaminsan, makulbaan ka pa sa itong time. Sa akon lang itong kaminsan, makabulig ang pareho nga tao. Pero bigil hininga ang lahat dahil isa sa mga nahulog sa ilog, ang 5 buwang gulang na sanggol.
Kaya sina Francis agad umaksyon. Pag atras ko lang konti, doon ko na siya nasagi. Sabi ko, ulo to, bata talaga to. Doon ko na siya inahon. Bagamat naiahon ang sanggol, hindi ito nakaligtas. Tinatayang nasa 20 tao ang nasugatan sa insidente. Hindi pa kasama riyan ang mga biktimang isinugod agad sa ospital. Meron isa dong laceration kasi inawakan yung kable. Pero isang dislocated yung arm kasi nabangga daw sa bangka. Merong spinal injury kasi nalaglag siya sa lupa. Aming office po, nagbigay po ng financial assistance. Yung actual po na hospital bill is sasagutin po ng syudad po namin. Ang Kamug-aw Hanging Bridge na nasa 30 metro ang taas, nagdurugtong sa mga barangay ng Kamug-aw at poblasyon proper. Bagamat matibay pa naman daw ang tulay, ang kapasidad lang nito 20 hanggang 30 tao, hindi 100 katulad ng tinatayang mga taong naroon noon. Yan yung tulay na kung saan araw-araw na ginagamit ng mga tao, puntang tindahan, satid ng mga gulay galing dito. Saka sa araw, yung mga estudyante na hindi maka-afford magsakay ng tricycle, dyan din dumadaan. Ayon sa investigasyon ng City Engineer's Office ng Kabangkalan, overloaded ang tulay, kaya ito bumagsak. Marami yung tao, tapos may applied force pa kasi yung iba excited, sumisigaw pa. Tapos yung load hindi nababalanse kasi isang side lang ng footbridge yung inoccupy siguro nila. Yung isang side ng cable niya naputol. So magti-tilt siya. Hanggat maaari, hindi na nga raw nila ito pinapagamit sa mga residente. Pinasira kasi may nakita kaming defect doon sa pinaka-foundation niya. May mga sira tapos yung barangay, pinapadala namin ng mga labor force namin. Nung inopen siya, safe na talaga siya? Oo, safe na. Plano ng lokal na pamahalaan na ipaayos agad ang hanging bridge. Pero habang hindi pa ito nagagawa, sa bago at konkretong tulay daw muna sila tatawid. Almost 1 kilometer papuntang city proper kung walang tulay. Mahirap kasi ang layo naman eh. Especially sa mga estudyante at mga nagtrabaho ng maaga. Sa transportasyon po kami nagpo-problema. Sa tabo sir daw kasubo man para sa amon sir nga. Kasakit man siyempre damo namin di memory sa hanging bridge. Amo na to din maguba lang sa amo to. Tuwing may espesyal na pagdiriwang at dagsa ang mga tao, higitan pa ang ating pag-iingat. Hindi tamang ipagsawalang bahala ang ating kaligtasan. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.